Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga SOG Boying Remulla ay nakipagpulong na sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Timor-Leste upang pag-usapan mga kababayan ang extradition treaty mga kababayan. Ito nga ay tungkol sa pagpapauwi kay dating Congressman Arne Teves na sa hanggang ngayon mga kababayan ay nagtatago pa rin at wanted sa ating batas dito sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. Kaya nagtatago sa Timor-Leste kasi wala nga tayong extradition treaty mga kababayan. At sa ngayon nga mga kababayan ay nakipagpulong na itong si SOG Boying Remulla tungkol nga dito mga kababayan upang mapauwi at maaresto na nga itong tinatugrian nating isang terorista na dating congressman mga kababayan itong si Arne Teves. At sana magkasundo na nga itong mga opisyalis ng ating bansa at itong pinakamataas na opisyal sa Timor-Leste para nga maaresto na itong si Arne Teves mga kababayan. Maraming mga kababayan natin na nag-aabang, naghihintay na maaresto itong si Arne Teves mga kababayan. Buti pa si Senior Aguila mga kababayan ay natutulog na ngayon sa bilibid. Samantalang bago lang ito na-issuehan ng warrant of arrest samantalang itong si Arne Teves ay napakatagal na mga kababayan. Baka abutin na ito ng isang taon, baka abutin pa ito mga kababayan na magpalit na naman ng administrasyon. Baka mabaliwala lang ito mga kababayan Pero ayon kay Mayor Pres Diaz ng Shaton mga kababayan ay hindi sila titigil hanggat hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni dating Gobernador Roel Digamo mga kababayan. Ganun din yung asawa niya na si Mayor Janice Digamo mga kababayan, hindi nila papayagan na magiging makalimutan na lang yung nangyari nga na Pamplona Massacre mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, wag na nating patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Makikipagpulong si Justice Secretary Boying Remulla sa top official ng Timor-Leste kung saan isa sa issue na kanyang tatalakayin ang usapin ng extradition treaty. Ito ay may kaugnayan pa rin sa napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na itinuturong umano'y mastermind sa pammaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. The possibility of having a mutual legal assistance treaty or an extradition treaty between Timor-Leste and the Philippines. We will discuss it. I will bring it up. Isang issue ng extradition treaty sa tatalakayin ni Justice Secretary Boying Remulla sa kanyang pakipagpulong ngayong araw sa isa sa mga top official ng Timor-Leste. Ang extradition treaty ay ang kasunduan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa kung saan maaring mag-request ng extradition ang magkabilang partido laban sa isang taong akusado sa krimen. Kasama rin sa posibleng pag-uusapan ang Mutual Legal Assistance Treaty kung saan maaring mag-share ng mga impormasyon at ebidensya ang dalawang bansa kaugnay sa criminal investigation at prosecutions. Nauna nang inihayag ng DOJ na nasa Timor-Leste na mamalagi ngayon ang napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Si Teves ay nahaharap sa kasong murder na siyang itinuturong umano'y mastermind sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pa. Basically ako, ang concern ko, the process of bringing Teves home for trial, to stop trial. We're not stopping naman. We're still working on his arrest and it would happen sooner than later. Nauna nang humiling ng asylum sa pamahalaan ng Timor-Leste si Teves, subalit hindi ito pinagbigyan. He's still there. He has bodyguards. Well guarded, living an easy, wealthy life. Obviously, living off the fat from his illegal activities. Nauna nang idineklarang terorista ng Anti-Terrorism Council si Teves at 12 iba pa dahil sa umano'y mga pagpatay at kaso ng harassment sa Negros Oriental. Ito na mga kababayan, sa palagay ko kung magkasundo itong matataas na opisyal o mataas na opisyal na kinausap ni SOG Boying Remulla mga kababayan, dito wala nang lusot itong si Arne Teves mga kababayan. Sa palagay ko medyo nasa na tayo mga kababayan, medyo pa lang, medyo malapit nang maaresto. Puro tayo medyo
Baka mamaya hindi na naman mga kababayan. Baka medyo lang mga kababayan, maaresto na itong si Arnie Teves kung talagang makipagsundo na itong Timor-Leste mga kababayan, makipagpalitan ito ng mga informasyon at kung mga ano-ano mga kababayan na kanilang makapagsunduan mga kababayan, na maganda itong pakipagpulong ni SOG Boying Remulla. No mga kababayan, at yun na nga yung hinihintay natin mga kababayan, na may makikita talaga na Arnie Teves na naaresto. Hindi naman yung baka puro lang tayo pakipagpulong tapos wala namang mangyayari. Kasi nga ayon kay SOG Boying Remulla mga kababayan, yung sinabi nga natin isang araw, ay may mga bodyguard na itong si Arnie Teves dyan sa Timor-Leste. Ang mahirap nito mga kababayan pag makapag-establish na itong si Arnie Teves ng mga tauhan na naman, yung mga gun for hire na naman mga kababayan. Alam naman natin, ay may mga nagsasabi sa ating upload dito na itong Timor-Leste ay parang bansang Pilipinas dito mga kababayan. Maraming illegal, kaya hindi malalayo talaga mga kababayan na magkaroon ito si Arnie Teves ng mga army dyan sa private army dyan sa Timor-Leste mga kababayan. Yun na nga hanggang dito lang muna, at yung yung paghuli kay Arnie Teves sana mas mapabilis mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay magsi-shoutout muna tayo. Tayo shoutout kay Carmelita Garcia. Ilang buwan na di pa makaladkad ng huhuli highs. Ilang buwan na nga, baka abutin pa nga ito ng taon eh. Tama yung tanong mo, Ronde, na nang nangyari sa mga assets na Ripes Teves. Dapat pag sinabi na freeze ay i-freeze talaga. Hindi yan ningas kugon lang na pag ang isang tao walang kasalanan ay bukal sa loob niya ang lakad ng lakad sa publiko, taas noo siyang lilitaw at magpakita. Pag may kasalanan, nagtatago o magtatago yan si Teves. Yan ang mga kababayan, isa talaga itong dahilan kung bakit naniniwala tayo na itong si Arnie Teves ay isa talaga sa may gawa sa pagkamatay kay dating Gobernador Will Digamo mga kababayan. Kasi kung wala siyang kasalanan, tama nga, taas noo, palakad-lakad na talagang sasagutin niya na wala siyang kasalanan. Uuwi siya ng bansa, hindi siya magtatago na para bang daga na takot sa pusa. At shout out na rin kay sino ba to? Witold Lutrowaski. Witold Prutrowaski. Mahirap sorry po, wala po akong panahon manood sa kanila. Si Maylin ito. Si Maylin, nung nasa Kalingap ako mga kababayan, nung nasa Kalingap ako nagre-reaction, ay mayroon pang nanonood kay Maylin. Shout out maraming salamat sa iyo Witold. Shout out kay Danilo Itzabis. Huwag nyo na butuhin ang mga Teves, kayo rin kawawa. Kunin nyo lang ang pera. Tama. Kung mamimigay ng pera, kunin nyo. Bilhin nyo lang bilhin nyo ng bigas. Ang mahal ng bigas ngayon. Excuse me. Shout out rin kay Himelo How. Puro lang kayo warrant, hindi naman mahuhuli. Uli ba, biton nyo siya tatan, nabayaran siguro sila. Matagal na walang pusas. Yun, Shout out kay Mundoy. Ito naman si Mundoy. Yan si Janice Lumaban. Siya kung gusto niya. Takot kasi siya. Hindi siya mananalo. Kasi swapang siya. Sa kapangyarihan o gahaman yan ang katotohanan. Yan ang sabi ni Mundoy. So, niyan, karapatan niyang magkuminto at karapatan niyang maglabas ng kanyang saloobin. Shout out rin kay Johnny Bunagan. Matagal na Boying, di pa siya inuwi. Ano ginawa ng Interpol? At saka, nawala. At saka bakit ito si Henry Fried tatakbo para congressman? Kala ko ba kasama sa kaso? Bagal mo Boying. Beso karugtong pa? Puro warrant of arrest ka lang. Yun ang parang puro warrant of arrest na lang. Tapos wala pa talagang na-aresto. Shout out na rin kay Pilis. Yan umay, di na ma-aresto yan. Kasi yung mga kababayan natin, para na talagang nagdadalawang isip sila na ma-aresto pa kaya itong si Arnie Teves. Si Bantag mga kababayan, napakatagal na mga kababayan. Umabot naman na isang taon. Si DJ Bantag. Sa Pilipinas lang yan. Hindi nila ma-aresto. Bakit kaya? Shout out kay Salvador Sita. Mas maganda kung si Henry Teves
Ang Manalo kasi Asinso ang bayawan. Hindi. Maraming abusado kasi takot sa mga tibis. Kumbaga, may disiplina. Kaya tibis pa rin kayo dyan, mga pre. Ako po. Wala nga talagang aasinso yung bayawan kasi uubusin ni President Tibis yung tao. Inagaw nga yung napakalaking kumpanya. Paano pa kaya yung mga maliliit na negosyo dyan, ako po. Shout out na rin kay Runim Dumabok. Puro na lang salita ang kanilang ginawa. Dapat, sir, ang gawa ang magsalita. Iyon ang tama ng mga kababayan. Shout out na rin kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out. Kay Salvador, tapos na ito. Kay Ricardo Ruma at kay ito, si Luciana. Lagi itong lagi nagreklamo daw tayo bakit pinayagan tumakbo si Henry, walang kaalam. Okay, marami kang alam, Luciana. Yan ang maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Runde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.